Hello po, tayo magluluto na naman ng panghapunan. Ampalaya con carne po to, pero wala tayong beef, so chicken yung gagamitin natin. So meron akong nabiling isang large na ampalaya dito, ayan. Mistisa po yung ating ampalaya, siguradong hindi po to mapait. So hatiin lang natin at tanggalan natin ng mga buto. Siguradong linisin yung nasa gitna para hindi po mapait itong ating ampalaya. At pagkatapos ay hihiwain na natin ang panipis or depende po sa inyo kung gaano po ang size na gusto ninyo. Ayan. So sa ampalayang ito dahil hindi naman tumapait ay hindi ko na nilagyan ng asin or binabad sa asin. So meron din tayo dito mga about 300 grams of chicken thighs. So skinless and boneless po to. Pwede din naman kayong gumamit ng chicken breast. So i-cut lang natin into strips. Ayan. At pagkatapos ay timplahan natin ng asin at paminta and then soy sauce. Yung dark soy sauce po yung ginamit natin para maganda po yung kulay ng ating karne pag nailuto na. At saka naglagay din pala tayo ng 1 tablespoon of cornstarch. So paghalo-haloin lang po at pagkatapos ay magigisa tayo mamaya dito sa ating wok. Ayan, nagpainit lang ako ng about 2 tablespoon of cooking oil. At saka idagdag na natin itong ating sliced chicken. So, lutuin lang natin ng mga about 2 minutes hanggat sa maging light brown lang po ang kulay. At saka idagdag na natin itong ating chopped garlic at saka sibuyas. So, i-mix lang natin. Ayan, paghalo-haloin lang ng mga about 1 minute. At pagkatapos ay maglagay tayo ng mga about 1/3 cup of water. Lagyan ng konting paminta at saka oyster sauce. So, depende na po sa inyo kung gaano po kadami yung ilalagay ninyo. So, sa akin mga about 2 tablespoon. Timplahan ng konting sugar at saka seasoning. And then, paghalo-haloin lang natin. And simmer for about 5 to 8 minutes. Ayan, pag medyo luto na, ay pwede na nating ilalagay itong ating ampalaya. So, tatakpan muna natin, huwag munang halo-haloin. So, lutuin natin ng mga about 3 to 5 minutes. Hindi kailangan dapat ma-overcook. Masarap ang pagluto ng ampalaya, yung medyo crunchy pa. Ayan po. At pagkatapos ay timplahan natin ng asin, ayon sa inyong panlasa. Para authentic, nilagyan din natin ng konting sesame oil. Pero optional lang po ito, pag wala tayo nitong sesame oil, ay pwede naman po hindi natin lalagyan. Ayan, dahan-dahan lang po ang paghalo. At pag okay na to, ay pwede na nating hanguin at ilipat sa ating serving plate. At itry nyo na din itong lutuin mga Ma'am Shay at siguradong magugustuhan nyo rin po. Maraming salamat!